Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat mga kababayan, Batang Manila to each. Diretso na po tayo pag-usapan natin itong nangyaring press conference yan po sa National Bureau of Investigation. Naglabas po sila ng ulat tungkol sa kanilang misyon dyan po sa Timor-Leste para sa implementation ng Red Notice ng Interpol. So, huwag na natin patagalin. Ito po, panoorin po natin yung nangyaring press conference. Joining us in this press conference, we have our spokesperson, Attorney Giselle Garcia Dumlao, to introduce the members of the team. Good afternoon. We are pleased to have you this afternoon. So, welcome to the press conference on the NBI mission to Timor-Leste for the implementation of the Red Notice issued against Congressman Arnulfo Teves Jr. So, present this afternoon are the members of the NBI team who participated in the mission headed by no less than our director, Attorney Medardo G. De Lemos, SA Filipinas Astrero, our Chief of the Interpol Operations Division, SA Darcy Binayan, the Executive Officer of the Counterterrorism Division, Attorney Charles Poso from our NCR office, Attorney Bethel Joy Porras also from our NCR office, and SRA Reeve Marlo Arturo Gutisan from the Interpol Operations Division. So I would like to turn over the floor to our director for his statement. Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat at pinaunlakan nyo ang paanyaya ng NBI na mag-ulat tungkol doon sa aming pagpunta sa Timor-Leste para hingi ng isakatuparan sa Timor-Leste authorities ang Red Notice list na laban kay Congressman Arnulfo Teves. Umalis kami rito sa pahintulot ng ating Secretary of Justice, Secretary Remulla, at nakarating kami sa Timor-Leste noong March 21. About 2 hours after we landed, nung kami ay lumapag na doon, nakipag-usap na kami sa kanila at sinabi na nahuli na si Congressman Teves. So yun naman ang naging usapan na pagdating namin doon, ibigay namin ang lahat ng dokumento sa kanila na susuporta sa posisyon ng NBI kung bakit nagkaroon ng Red Notice list kay Congressman Teves. Just to refresh your memory, para maalala natin, inimbestigahan ng NBI ang pagpatay doon sa Pamplona noong March 2023 at naisampa ng NBI ang kaso laban kay Congressman Teves at iba pa. At ang huling insidente noon, nagkaroon ng order sa court canceling the issuing a warrant of arrest against Congressman Teves, canceling his passport, and ordering the NBI to take steps to bring him back to the Philippines. Yun po ang naging posisyon ng NBI. Inayos natin ang lahat ng dokumento na maaaring kailanganin doon sa pagpabalik kay Congressman Teves sa Pilipinas, katulad ng certification galing sa DFA na kansilado na ang passport. Binigyan tayo noon. Kinuha natin ang lahat ng certified true copies ng naging proceedings sa Husgado kung saan siya ay inaakusahan. Humingi rin tayo ng certified true copies ng resolution ng ATC, Anti-Terrorism Council, na dinesignate na terrorist si Congressman Teves at iba pa. Halos yun lang ang kung may kulang man, dagdagan nyo mamaya ang mga dokumento na dinala namin doon. And as early as about March 3 or March 1, nakipag-ugnayan na tayo sa taga Timor-Leste at ang naituro na ating contact person doon na makakatulong, yun mismong pinakadirektor ng kanilang intelligence service, si Director Longinos Montiero. At ang isa pa doon ay yung ating counterpart sa Interpol NCB natin dito, si Director Vicente Fernandez Brito. Sila po ang Interpol doon. Pagdating natin doon at bago tayo dumating doon, nakipag-ugnayan din tayo sa ating ambassador kay Ambassador Belinda Ante, at binibrief din niya tayo kung ano ang naging sitwasyon doon sa Timor. So fast forward, pag-landing natin, 2 hours after, mga 2 oras, sinabi na sa amin na nahuli na si
Congressman Tevez. Inantay namin nung hapon na yon na magkaroon kami ng pagkakataon na ma-verify for ourselves kung si Congressman Tevez nga yung nahuli. Sabi namin kung makakuha man na kami ng picture, proof of life na si Congressman Tevez. Medyo mahirap ang naging proseso ng araw na yung first day na yon. Akala namin bibigay na yung opportunity na makuha ng picture. Hindi. So nag-isip kami kung ano ang next move natin. Maraming ganong challenges na medyo sa tingin namin ay mahirap. So natapos yung araw, ganun na lang. Kinabukasan, attempt uli. Mukhang nararamdaman namin na talagang pinapahirapan kami. So wala. Humingi kami ng audience kay President Horta. Nagpasalamat kami. Tinanggap kami. Kinausap kami ng mga siguro mahigit more or less mga 1 hour. Alas 12 nung second day, 22. At sinabi namin, we extend the gratitude of the Filipino nation, our President, our Secretary of Justice, and our agency in acting swiftly in effecting the arrest of Congressman Tevez. But we have one request, Mr. President, addressing myself to President Horta. May we be allowed to take the photographs of Congressman Tevez so that we can report to our President, our Secretary of Justice, that indeed the person arrested was Congressman Tevez. Sabi niya, I will call Director Montero after you leave. So hindi na kami nagtagal, humingi kami ng opportunity na makakuha ng litrato and obliged naman kami ni President Horta. Masaya na kami, umalis na kami ng palasyo, pumunta na uli kami doon sa kanilang Interpol office. At kinausap uli namin yung director nila, si Dr. Brito. Sabi niya, in-explain niya, ganito ang proseso sa kanila. At medyo mahirap. Tapos ipipresent si Congressman Tevez sa korte para malaman kung ano ang gagawin kasi doon ang proseso. Ganun daw ang proseso sa Timor. Kung anong mga steps ang gagawin kung sakaling pagbibigyan ang hiling ng Pilipinas na maibalik si Congressman Tevez dito. Yun, mahabang oras uli ang balitaktakan doon. Very challenging. Talagang ayaw. Nung ayaw kaming bigyan ng ganun, pagkakataon kasi may taong pinasok kami doon sa isang kwarto, may taong nasa selda, kaya lang nakadapa naman. Nakadapa, sombrero, hindi mo kilala talaga. Sabi namin, we will not be contented with that. We cannot take a photo and bring that to the Philippines and report that this is Congressman Tevez. Hindi mo kilala eh. So, sabi namin, pwede namin hingiin. Standard operating procedure naman sa law enforcement yan, if you arrest a person, na magkaroon ng fingerprint. Wala rin palang fingerprint. So sabi namin, wala bang picture na mag-shot? We'll be contented with that. Wala rin. Maghahapon na ng second day ang trip namin next day na 23. Nagkaroon ng maraming diskusyon doon. Medyo minsan mainit, na emotional. Pero dahil na rin ang panahon doon. Nagpupumilit talaga kami kasi gusto nga namin maliban sa kanilang pagsabi na si Congressman Tevez. Gusto rin namin may proof kanya para maipakita naman sa inyo, sa ating bansa, kay Secretary Remulla, at saka ultimately kay President, na ito ngayon. Siguro, mainit, medyo humupa, nagkaroon ng pagkakataon, nagkaroon ng lal, pinapasok doon sa kwarto. Nililimit nila, pati ang kwarto kasi kukunti lang daw ang dapat pumasok. Dati, pwedeng 3 agents, ngayon 2 na lang, tapos 1 na lang. Tinatanong ko ilang pictures ang kukunin. Wala naman. Hanggang nakapasok. May nakapasok, hindi ko nababanggitin. May nakapasok, nagpalit tayo ng strategy. Kasi kung puro lalaki ang kakausap sa kanya, lalaki lahat ito, mainit ang usapan. So, nagpalit tayo ng strategy. Hanggang sa may nakapasok, may pinayagan na nakapasok na isang kasama natin. In short, kumalma si Congressman Tevez. Doon siya kinukunan siya ng fingerprint at the time. Sabi nga namin, 24 hours na ngayon nyo palang kukunan ng fingerprint. Hanggang sa
pumayag si Congressman Tevez, tinanggal na niya yung kanyang nakakasirit. Hindi naman nakamask, parang hindi ko alam kung t-shirt o panyo yun, tapos nakasombrero. Hindi mo talaga So, nung pagpasok ko, wala na, ano na siya, yung tinanggal niya, no? Tinanggal. Tapos, nagpakilala na kami. Nagkapanatag, nagkakana ng loob. Sir, andito kami, ito lang naman ang pakay namin. Picture lang, para may man. Nakuna ng picture, sa totoo nga ang picture na yon. Sinabihan pa siya na, oh, sir, look your best. Kaya siya nakasmile dun sa picture na yon. Ayaw naman natin na nagmumukhang pan siya. So, voluntarily, nagpa-picture siya na nakangiti. Tapos nun, yun lang. Iba talaga to si Congressman Tevez eh. No? Saka ako nagtataka, bakit ganun? Bakit kailangan pa ng permiso ni Tevez? Eh si Tevez ano to eh. 'Di ba siya yung yung akusado? Parang lumalabas, kailangan magpaalam ka pa kay Tevez para magpa-picture. Ano yung celebrity? Celebrity ang dating. Eh, akusado ka nga eh, nahuli ka nga eh, dahil na may red notice sa'yo itong Interpol eh. Tapos, kukunan ka ng litrato, ibig sabihin, kinakailangan, meron pang permiso galing mismo kay Tevez. Ibang klase. VIP pala, itong si Tevez yan sa Timor-Leste. Oh, tapos ito, nakunan pala ng litrato. Tapos yung nakangiti pa. Believe talaga ako rito kay Congressman Tevez, kakaiba. Kwentuhan na kami. Sir, ito lang ako namin, itong red notice, may mga akusasyon sa'yo doon, may warrant of arrest. Sabi niya, in fairness to him also, sabi niya, takot akong bumalik ng Pilipinas. Natatakot siya na baka daw may mangyaring masama sa kanya. Ang sabi ko naman sa kanya, sir, sabi ko, yan ang naging commitment namin kay President Horta at commitment ng agency yan, commitment namin sa inyo na walang mangyayaring masama sa inyo pag sumama na at maibalik na kayo sa Pilipinas. At lahat po yan na i-relay din natin dito sa ating sekretary, pero hindi ganun ka-detalye kasi mahirap ang internet doon, nawawalan kami ng internet tapos nakikipag-negotiate ka sa kanila. So medyo maiksi lang ang oras namin, pagbalik lang nandun sa hotel, tsaka kami nakakapag-internet at nakakapag-update. So yan ang buong pangyayari. At nung nakausap namin si President Horta, ang sinasabi nga niya, gusto rin niyang matapos kaagad ang proseso. At hindi ko lang masabi yung dalawang instances na kinuwento niya, basta gusto niyang matapos na ang proseso. May court process dyan, ang pagkakaintindi namin doon sa kanila, minimum of 7 days to maximum of 40 days, mariresolve yan. Sa atin naman, ang position natin doon ay may cancellation of passport, so ang option nasa sa kanila eh. Kinancel na ang passport as far as we are concerned. Kung ganun ang nangyayari, ganun din ang nangyayari sa atin. Pag may mga request yung mga counterparts natin sa ibang bansa, kansiladi, undocumented alien, kinukuha ng NBI yan, tinaturn over sa immigration kasi immigration issue na yan. At ganun din ang naging posisyon ni President Horta nung nag-uusap kami. Hindi ko alam kung ano naman ang nagiging legal proceedings na ginagawa nila doon. So yan po ang buong pangyayari doon sa aming pagpunta sa Timor-Leste at kami naman ay naghahanda in the event na pahintulutan nilang kunin natin si Congressman Tevez doon. Nangako sa atin ang embassy na i-monitor nila kung ano ang update doon sa proceedings at may assurance naman sa atin si Director Montiero na i-update niya tayo kung ano ang magiging terminal point ng kanilang legal proceedings doon. So yan lang ang aming maiulat sa inyo. At yan ang nangyari doon sa Timor-Leste. Katulad din nga ng mga foreign counterparts natin, pag may request dito sa atin, hindi sila pwedeng mag-participate sa enforcement operation. Ganun din sa atin doon. I-inform ka lang na
nahuli na. Dito ganun din. Pag may mga request sila, hinuhuli natin at sinasabi na, nahuli na. Sinusunod naman nila ang proseso natin at tayo rin. Pinangako natin sa kanila that we will respect and wait for the proceedings, legal proceedings against Congressman Teves. Yan lang po ang masasabi ko. Sige, mga konting tanong lang. Sino ang... Ano? Okay. Would it be fair to say na may indication na may influence si Teves sa ilang mga officials or mga empleyado ng pamahalaan? Ayaw kong sagutin ng tuwiran yan na Nico. Kasi babalik pa tayo doon. Babalik pa tayo doon. Hindi maganda ang magiging posisyon natin kung yan ang sasabihin natin, impression natin. Pero factual lang naman tayo. Nahirapan kami, hindi nahirapan lang. Kasi kung babalik tayo doon at kinondem natin yung mga ganyan, baka mas doble o triple ang hirap na. Karoon lang ng konting skirmishes, yung normal siguro na maging emotional sila. Emotional din kami kasi may objective tayo. Sa kanila, mayroon din silang proseso. Baka hindi rin namin naintindihan. Ayaw namin sabihin na ganun yun. Nahirapan lang kami. Pero mabilis ang kanilang cooperation naman. Sa paghuli, wala tayong naging problema doon. Reggie? Kanila kasi ito ang proseso nila. Sabi nila, they will terminate the proceedings within the period of 7 days to 40 days maximum. Tatapusin nila. Hindi ko alam kung deportation ang tinatahak nila na direksyon. Kasi ang gusto nga sana natin, deportation eh. Kasi kung deportation yan, sabi nga ni President Horta at katulad din ng posisyon natin, summary proceedings ang deportation eh. Kaya lang may court hearing kasi sila doon. So malamang hindi summary yun, hindi administrative yun. Yes, sir. Hindi pa nag-uumpisa yung deportation proceedings na yun. Parang determination lang yata yun nung merits nung red notice list. Yung pa lang yun. Pagkatapos nun, magde-decide pa lang sila kung ano ang action na gagawin nila. Hindi. Nung andong kami, nung hapon na yun mismo, nag-umpisa na. Pag alis namin, meron pang isa. Mabilis sila. Mabilis sila. Other questions? Pati sir na kanino ng bola? Nasa kanila. Wala tayong laban. Hindi naman sa wala tayong laban. Alam mo, napakalaking bagay na pinuntahan natin sila. Kasi kung papel lang ang pag-uusapan, ay ang tagal na ng red notice list na yon. Hanggang doon lang ang masasabi natin. February 27 yon. Baka hindi tayo dumating doon, baka hindi sila ganun ka-agresibo mag-enforce ng red notice list. Sir, pwede mo describe yung detention facility? Ano po itsura? Parang Rehas ito. Talagang detention. Hindi lang namin kinuha ng picture kasi ayaw rin namin sirain ang commitment namin na hindi kami kukuha ng picture hanggat hindi namin kilala yan. Rehas, isang tao. Hindi ko alam kung siya yun, kaya hindi kami kuha ng picture. Nakadapa. T-shirt. Ito naman ang masasabi ko nung mag-usap naman kami. One-on-one. Very healthy si Congressman Teves. Sa tingin ko nagwo-workout, kanyang pangangatawan. Matipuno. Very healthy siya. Sir, timeline na ulit sir, sorry. Feb 27. Issuance ng red notice list. Siguro tayo, nung pinursige natin yung red notice list na yan dito sa Interpol natin, mga 5 days, ano?
para ma-comply natin yung mga dokumento. Kasi madami silang hinihingi ng dokumento. Unang attempt namin kulang. Pangalawang attempt kulang pa. Mga 5 days. Mga 5 days. Mabilis na rin ang Interpol kasi marami silang hinihingi nun. 21. Oo. Yung 21 natin na yon, kasi iniipon natin lahat ng dokumento na kailangan natin. Yung humingi tayo ng certification from the DFA of the cancellation of the passport. Tapos habang nagko-coordinate kami doon sa kanila, kailangan pala yung certified true copies nung yung court resolution ordering the NBI to bring back Congressman Teves, tsaka yung order ng cancellation of passport. Gusto nila pati yung information, yung buong, ang kapal nun. So ilang kopya ang maliban doon yung declaration, yung proscription ng Anti-Terrorism Council declaring Congressman Teves et al. Terrorist, nasa tingin namin makakatulong yon sa posisyon ng NBI. So lahat yung mga dokumento na yun, inayos natin. Plus yung may administrative requirements din kasi kami sa department for the authority to travel, pin-prepare lahat yon. At all that time, si Director Longinos na siya ang ating kausap doon, parati ring nasa labas. Nung una nating kausap siya, kasama siya ni President Horta, nasa Cambodia yata. Lao Republic. Tapos lumipat sila ng Australia. Pagpunta niya ng Australia, sandali lang, mga 2 days lang siya sa Timor-Leste. Pumunta ng Lisbon sa Portugal. At ang balik niya 21. So ang sabi namin, sige 21, andyan kami. Yun. Pagbalik namin ng 20, nauna yata yung aeroplano namin lumanding sa Delhi. Siguro kasunod yung second flight yun sa kanya. Dire-diretso na siya sa operation. Mabilis sila at tumutupad din sa kanilang pangako. Doon naman kami hanga din sa kanila. Sir, during yung nag-1-on-1 ko kayo Mr. Teves, nagkaroon ko ng chance na mapicturan kayong dalawa? Hindi, ayaw niya. Kami naman, ginagalang naman namin yun. Ayaw niya. Ako, masabi ko na nag-usap kami. Sir, sino yung kasama ngayon ni FS? At may pag-interview? Hindi ko alam, hindi namin napag-usapan yon kung sino ang kasama niya kasi siya lang talaga ang may abogado siya doon na taga Timor na hindi rin namin kilala. Medyo nagkataasan din nga kami ng boses ng abogado nung umpisa. Kasi ayaw nilang papasukin kami doon sa matagal ang negotiation para makita namin si Congressman Teves. On the second day, yung halos paalis na kami, mga alas 4, alas 5 na yata yan. Magkausap kami. The gentleman in black. Sir, Oh. Hindi ko alam pero may piniprepare yung ating Department of Justice dahil kausap ko rin si Yusek Raul Vasquez. May piniprepare silang position ng NBI. May sinasabi siyang rendition. Sabi niya, Ludes, parang extradition na rendition, parang reciprocity and committee. Hindi ko alam kaya hindi ako makapagsabi ng sigurado dyan. Ang alam ko lang na sa tingin ko na po pwedeng, dahil totoo yun, wala tayong extradition treaty. Yung deportation kasi kansilado ang passport mo, di undocumented ka doon, so ano pa ang maging basihan para tumagal ka doon. Pero kung may sinasabi ang department na rendition tsaka kung ano pang ibang remedies, hinahanda po nila yan. Hindi lang ako makapagsabi kasi hindi ko rin alam. Okay, salamat. Director, hindi nila citizen si Teves, pero gano'n na lang sabi nyo nga, nahirapan kayo, ang higpit nila. Anong nasa isip nyo noon nung nangyayari yon? Kung bakit ginagawa nila yon? Ayoko mag-isip ng kung ano-ano pa. Ang sabi ko siguro part lang ng proseso ito. Nakalimutan nga namin i-insist doon sa kanila nakalimutan ko yung isang argument na pinrovide sa akin ni Yusek Andres. Tell them that you are also interested in seeing him safe and well because he is a citizen of the Philippines. Siguro masyadong naging emotional ang mga
harapan namin, no? Kaya hindi namin naisip. Ang sinabi lang namin proof of life. Diba? Hindi namin alam kung sino yung nakakover na yan. Pero natapos din ng maayos dahil nagkausap naman kami ng mahinahon ni Congressman Tevez. At yun nga, tayo, ginagalang din natin yung kung ano man ang karapatan ni Congressman Tevez. Proseso lang yung sa atin at gusto lang natin naman na pag-uwi natin, sigurado tayo. Kung hindi man tayo nakakuha ng picture, at least nakausap man lang. Pero dun sa 2 punto na yon, naging successful, matagumpay tayo. Nakausap na natin siya, may picture pa siya, na siya mismo nag-volunteer, naka-smile siya. Sir, last na from my end. Hopeful ba kayo talaga na maisama nyo na sana siya? Sa first stage, hindi tayo ganun ka-hopeful. Ang una nating exploratory lang, tsaka confirmation na andun siya. Kasi lahat naman yan ay, all of that would depend when you operate in a foreign territory. It would depend on how aggressive and how determined the counterparts would be. Pero ito nakita natin na 2 hours after landing, kinuha nila kaagad. Doon naman kami napahanga sa mga taga-Timor. Jeff, you have a question? Antayin natin ang results ng court proceeding. Pag sinabi ng successful o tsaka ang lahat ng legal remedies naman na kay Congressman Tevez. Kung nababasa nga namin yung mga reactions ng legal team ni Congressman Tevez, kung nila rin remedy yun ni Congressman Tevez. Basta't kami, tinrabaho namin yan, kung ano man ang karapatan niya, ginalang natin, kung ano man ang objective din natin, ma-ascertain natin na si Congressman Tevez yun, ay ginawa naman natin lahat. So we'll have Benji, Hector, and then Nico. Diba? Sige. Pasensya na, hindi ko na-review yung aking batas sa rendition. Pero yun ang nabanggit sa akin ni Yusek Raul Vasquez, isa sa mga kinoconsider na options ng department. Hindi ko pa nakikita, actually, hindi pa naitatransmit din sa amin or nabigyan kami ng kopya nung ginagawa ng department. Wala. Kasi lahat ng dokumento binigay natin sa kanila, sila na ang prosecutor doon. Oo. Hindi rin pala, ayon sa aking mga teammates, hindi rin tayo allowed na mag-participate doon sa court. O wala, kanila yun tayo nag-request lang, lahat ng binigay natin dokumento, yun yata ang gagamitin ng prosecutor nila doon. Nico. Kasi diba, last year, siya pinagahanap. And then, nagulat yung lahat na nakita siya nasa driving range sa capital ng Timor-Leste for practice deploy. Magiging kasama ba sa investigation ng NBI? Paano siya nakapagtago ng matagal? Sa kanya po kung tumutukan? Kung may tumutukan sa kanya? Since the time na pinagahanap. Meron naman tayong efforts dyan. Pero ang ating priority kasi, ngayon, ay maibalik siya. Kasi noon nga, nagkakandara pa tayo lahat na malaman kung nasaan siya from the US, nag-Cambodia, tapos sabi sa Timor, tapos baka nawala sa Timor. It's a major victory for us to have located Congressman Tevez and to have him arrested by the local authorities. Andun na siya. So, ang inaantay na lang natin yung legal process na lang. Hindi katulad noon na parang namamana tayo sa dilim. Okay, follow-up question. Doon sa driving range, kasi napansin ko, nung nakatayo siya doon, may mga kasama siya sa mga, may mga Pilipino ba nandun? May mga personalities pa from Manila or the Philippines na nandoon na who are support? Hindi kita masagot dyan kasi hindi nga kami pinayagan magkuhan. At sa totoo niyan, yung paghuli sa kanya, kaya drone ang kinuha doon, drone ang kumuha doon. Kasi ang sabi nung taga-kwan, kwan din ito kumbaga sa kwan, pakiusap din na mabigyan tayo ng footage na yon. Officially ayaw nila. Kasi ayaw din nung management ng golf course na magkaroon ng incident doon. Ayaw nila na doon kayo nagkukuha ng picture. Kaya drone ang ginamit nila.
Sige, last two. Pwede ba? Yes, sir. Hindi namin alam kung humingi siya ng political asylum, basta ang alam namin bago kami dumating doon, nagkaroon na siya ng request or petition for a political asylum. Mukhang na-deny ito. So hindi namin alam kung inulit niya o may bago siyang legal remedy na ginamit. Pero sa amin naman kasi, sa amin dito sa NBI, at hindi ko alam kung ganun din ang magiging posisyon ng kwan, immaterial kasi yung political asylum sa amin kasi cancellation of passport ang ating approach. Diba? Undocumented alien. Saka ang political asylum is political persecution. Ay itong hinaharap ng mga kaso dito, murder. May proscription ang Anti-Terrorism Council na terrorist. So wala akong nakitang politika doon sa aking pagkakaintindi. We will entertain two more last questions. Yan. And Director, may mga balita na yung abogado pa daw ni Teves ay dating Minister of Justice, kaya ba ganun ka laki impluwensya nila doon, kaya ganun kabigat ang laban? Nabasa din lang namin yon sa mga news accounts. Hindi namin alam na sila pala yung nakaharap namin doon. Pero nakipagbalik-taktakan kami doon sa kanila. Hindi naman kayo mapaya sa amin. We stood our ground. Wala kaming, sabi, lawyers din kami lahat dito eh. Ganun ang tipo ng sagutan namin doon. Hindi kayo mapapaya, pinaglaban natin ng posisyon natin doon. Last question, please. Jeff. Yun na ang kasama na yon doon sa lahat ng binigay natin. Na yung option na yon, ginaid natin sila. Nakakahiya man sabihin, pero yun ang posisyon ni President Horta. Malinaw yun, 6 kami nakarinig doon. Di ba? Sabi lang kasi ni President Horta, please don't record this. Siguro, nagpamali na kami ngayon na ikwento namin sa inyo yung ibang mga kapag-usapan. Pero, ang sabi niya, immigration issue na yan. So, maraming salamat sa inyong lahat. Sana nasagot namin yung mga tanong nyo. Thank you very much. Good afternoon. Okay. Alright. Ayan mga kababayan, so ang aabangan na lang natin ay kung makukuha ba ng gobyerno ng Pilipinas etong si dating Arnulfo Teves Jr. dyan sa Timor-Leste sa kanilang pagbabalik. Kasi under a process, may mga proceedings pa na gagawin etong gobyerno ng Timor-Leste dito kay Teves. At yan naman ay properly coordinated dito sa mga otoridad natin dito sa Pilipinas. So abang-abang lang po tayo. Ang ginawa ng NBI dyan sa Timor-Leste ay yun, sinigurado lang nila na talagang yung nahuli ay si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. At yun, although medyo nahirapan daw sila sa dami ng proseso at yung una ayaw pa pumayag na itong akusado, ayun, kahit papano, after lumamig yung mga ulo, ayan, nagpa-picture pa daw si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. na nakasmile. So ayan mga kababayan, abang-abang lang tayo kung ano yung magiging update. Ang importante ay nahuli na nga etong si Teves na akusado sa pagpatay dito kay Governor Digamo at sa ilan pang mga biktima dyan sa Negros Oriental. Alright, so yun lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila Toy sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.